Hello! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin, kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa'yo ang reading na to. Kung pala sa mga gusto kong magpa-private reading sa akin, nasa description yung link na aking Facebook page. So, simulan na natin kung ano ba yung makikita nating message ngayon. Five of Cups, the Star, the Death, Knight of Swords, the Tower. Sa nakikita ko dito, nasa situation ka ngayon na gusto mo nang mag-walk away dito sa taong to or dito sa current na karelasyon mo or dito sa past relationship mo. Sa nakikita ko, mas pinipili mo na ngayon na mahalin yung sarili mo, inaccept mo na itong situation na to, nag-end na talaga, or kumbaga, hindi na mag-work pa dahil sa nakikita ko, alam mo sa sarili mo na worth it ka, kamahal-mahal ka, at hindi mo deserve yung ganitong toxic na relationship or itong taong to na immature na hindi ka binavalue. Sa nakikita ko, nasa point ka na ngayon ng buhay mo na gusto mo nang piliin lagi yung sarili mo. Alam mo na kahit mawala yung taong to, kaya mo. Dahil sa nakikita ko, lahat ibinuhos mo dito sa relationship na to or dito sa taong to. Pero hindi pa rin naging enough sa kanya. Ito yung nakikita ko na buo na yung decision mo na piliin kung ano yung makakabuti para sa'yo. At sa nakikita ko rin dito, kahit na ilang beses mong pinatawad yung taong to, or binigyan ng chances, sa nakikita ko, wala pa rin nangyari dahil paulit-ulit niya pa rin ginagawa ito or paulit-ulit pa rin siyang nagsisinungaling sa'yo. So, sa nakikita ko dito na something na kailangan mong baguhin or merong dapat kang ayusin dito sa nangyari sa situation mo. Sa nakikita ko, gusto mo nang i-attract yung new beginning or itong right person. Ito yung nakikita ko na hindi na worth it. Hindi mo na kaya pang magtiis sa ganitong sitwasyon. Knight of Cups, na nakikita ko rin dito, gusto ng taong to na mag-offer sa'yo ng love. Gusto niya pa rin na maayos itong relationship nyo. Kaso sa nakikita ko dito, wala ka nang pakialam. Matigas na yung puso mo. Dahil alam mo sa sarili mo na ngayon lang niya nakita yung worth mo, yung value mo, nung nag-walk away ka na sa sitwasyon. Ito yung nakikita ko na hindi mo na iniisip pa or hindi mo na nakikita yung sarili mo sa taong to. Kumbaga, sarado na yung isipan mo dahil alam mo sa sarili mo na wala rin naman mangyayari. Paulit-ulit niya lang gagawin to sa'yo, mamanipulahin ka, kukontrolin ka. So, ito yung nakikita ko dito na kahit pa gumawa ng paraan yung taong to, sa tingin ko, buo na yung decision mo talaga. The Emperor, sa nakikita ko rin dito, paninindigan mo to eh. Alam mo na, kaya mo, kahit wala yung taong to, kaya mong bumangon ulit, i-build yung sarili mo, mag-focus ka sa career mo or dito sa pangarap mo sa buhay. Dahil nakikita mo na yung sarili mo sa new beginning or dito sa future mo. Pero itong taong to, hindi niya alam kung paano siya makakapagsimula dahil ikaw yung tumulong sa taong to or kumbaga ikaw yung gumawa ng paraan para mag-work itong relationship nyo. Kaso ang nakikita ko dito,
naging immature yung taong to eh. Or kumbaga, sarili niya lang yung iniisip niya. So nakikita ko dito, sobra mo kasing minahal yung taong to and hindi niya kayang i-handle yung cups mo or yung pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. So ito yung nakikita ko dito na hindi mo na hahayaan pa na i-manipulate ka ng taong to. 10 of Wands, so nakikita ko dito, kahit pa nag-reach out na to or kung gumagawa na ng paraan, so nakikita ko dito, naglalagay ka na ng wall. Kumbaga, ayaw mo nang marinig pa or pakinggan yung explanation ng taong to. Dahil sarado na itong isip at puso mo para sa taong to. Ito yung nakikita ko na hindi mo kailangan na ibigay yung time mo dito sa taong to dahil binigyan mo na siya ng pagkakataon pa. Umasa ka na magbabago, umasa ka na pipiliin ka ng taong to, pero ginawa niya, ginose ka, pinagpalit ka sa iba, or hindi niya binalyo itong pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. So ngayon, na-realize niya na worth it ka pala. Pero ngayon, sa nakikita ko dito, hindi mo na kailangan to. Dahil alam mo sa sarili mo na ayaw mo na, pagod ka na, suko ka na, at gusto mong panindigan na itong decision mo sa sarili mo na kahit mawala yung taong to or kahit bumalik yung taong to, hindi na. Nine of Pentacles, so nakikita ko rin dito, simula nung nawala yung taong to sa buhay mo or kumbaga yung iniwan ka, pinili yung iba, sunod-sunod na opportunity yung dumating sa'yo. Although kahit nawala man yung taong to, siya lang yung nawala, pero ikaw patuloy pa rin yung buhay mo. Ito yung nakikita ko dito na hindi ka naman nahirapan eh. Kumbaga, doon ka lang na nasaktan sa pagmamahal na hindi ibinalik sa'yo. Pero, itong nangyari sa sitwasyon mo, natuto ka na mahalin yung sarili mo. Ito yung nakikita ko dito na mas pinipili mo ngayon na i-achieve or gawin itong makakabuti para sa'yo dahil alam mo na magpo-focus ka na sa pangarap mo sa buhay at alam mo na itong taong to yung nagbigay sa'yo ng stress, kumbaga anxiety, depression, or kumbaga lahat ng meron ka, kinuha lang ng taong to, gusto lang niya makabenefit sa'yo. So sa nakikita ko dito, kahit man nag-invest ka dito sa taong to, hindi ka nahihirapan ngayon dahil tuloy-tuloy pa rin itong pagpasok ng blessing sa'yo or kumbaga kaya mong tumayo pa rin sa sarili mong paa. Ito yung nakikita ko na hindi mo kailangan siya. So tingnan natin kung ano ba yung nararamdaman ng person mo ngayon. Three of Wands. Sa nakikita ko dito, nag-iisip yung taong to kung ano bang dapat niyang gawin para maibalik sa dati itong situation nyo, itong tiwala mo para sa kanya. Ito yung nakikita ko dito na maaring ini-stalk ka ng taong to sa social media. Kung hindi pa to nagpaparamdam, nagpaplano yung taong to na kumontak, mag-message sa'yo. Ito yung nakikita ko na gusto ng taong to na humingi ng chance. Ito yung sinasabi dito na hindi niya matanggap na ito yung decision mo ngayon na mag-walk away na sa sitwasyon. So, i-clarify lang natin tong Three of Wands. Seven of Swords. Sa nakikita ko dito, hindi pa rin magsasabi yung taong to ng totoo. I-manipulate ka pa rin, kokontrolin ka pa rin, and may mga sasabihin pa rin yung taong to na hindi totoo. Ito yung nakikita ko na once na bigyan mo to ng chance or pagkakataon,
same pa rin yung gagawin ng taong to. May possible pa rin na iwanan ka na lang bigla ng taong to after niya na makuha yung gusto niya, may possible na mangyari or maka-benefit siya sa'yo financially. So, sa nakikita ko dito, huwag ka na magsayang ng time para sa taong to. Kasi, kung nagawa niya to before, pwede niya ulitin to sa'yo. Ito yung nakikita ko dito na gusto lang ng taong to na i-take advantage itong pagmamahal mo, itong ibinibigay mo or ini-invest mo dito sa relationship. Sa nakikita ko, walang mangyayari pa rin. Paulit-ulit ka lang malalagay sa ganitong sitwasyon at hindi pa rin magsasabi ng totoo yung taong to. Ito yung nakikita ko na gusto niyang maging kayo ulit or magkaayos kayo. Kaso, hindi naman totoo yung intention niya para sa'yo. So, ikaw pa rin yung magde-desisyon sa bagay na to. Kasi kung ikaw, buo na yung decision mo at talagang pinaninindigan mo na ayaw mo na, then mag-focus ka sa sarili mo ngayon dahil maraming opportunity na paparating sa'yo. Hindi mo deserve yung taong imamanipulate ka lang or kaya lang babalik siya sa'yo dahil gusto niya lang na may mangyari or maka-benefit siya sa'yo ulit. Hindi mo deserve yun. So, sa nakikita ko dito, possible na may mga kadiling kayong water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Meron ding earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. At air sign, Aquarius, Gemini, Libra. And fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. So, kung naka-resonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat ulit. At see you soon.